Guys, paalala sa lahat ng mga OFW at mga Pilipino na nasa Italy ngayon. Dahil may binahagi dito ang mga kababayan natin na nagkakahigpitan na daw sa nasabing bansa at nagkakahulihan. Dapat daw dala nyo ang original nyong dokumento, kagad ng resident visa at iba pa. Dahil tinitingnan nila at hinuhuli ang mga walang papel. Gusto ko lang sanang magbigay ng konting awareness sa mga kapwa ko Pilipino dito sa Roma, Italia, o kahit saan sulok ng Italia. Totoo po talaga, totoo po ang chismis na meron po talagang kontrol na sisitahin ka ng mga pulis. Ayan, kalilipas lang po ng mga siguro mga 1 minuto bago ako pinakawalan ng 2 pulis. Nasita po ako, nakontrol po ako. Marami po silang katanungan. Ang unang-una po tanong nila kung may dokumento ako. Sabi ko, yes sir ka ako, may dokumento po ako. Pinakita ko. Tapos, tinanong nila kung may trabaho ko. Sabi ko, yes sir ka ako, may trabaho ako. Kaya po ako naglalakad ako kasi pupunta ako sa trabaho. Tapos, tinanong din nila kung may bahay akong tinutuluyan. Sabi ko, yes po ako, may bahay po akong tinutuluyan. Talaga po akong bahay po ako namin. Ayun, kinuha niya yung address. Tapos kinuha niya yung laptop. Tapos kinuha niya yung parang matrace yung indiretso mo, yung address. Binigay ko yung address ko. Tapos kinomputer niya. Yun, lumabas nga naman, nagtugma. Tapos, tinignan niya mabuti yung mga sajorno ko. Yung resident permit, carta identita, codice fiscale. Tinanong niya kung ilang taon na ako dito. Sabi ko, mag-almost 30 years na ako dito. Yun, tapos tinanong niya kung nakakaintindi ko ng Italianos. Sabi ko, nakapagsalita ako ng Italiano, sir ka ako. Nag-aral ka ako almost 2 months bago ako dumating sa Italia. Yun, talagang may control, may mga pulis na nag-iikot. Tapos, sinabi niya, buti ikadala mo yung original. Kasi hindi na namin ina-allowed yung Xerox copy o kaya yung photocopy. Hindi na raw pwede yung ganun. Mas maganda raw talaga ang original. Ngayon daw, kung talagang wala kang trabaho, baka daw maaaring pauwiin daw, ganun, siyempre. Yun lang naman sinabi sa akin. Tapos, marami silang tanong. Sabi ko, sir, kako, pupunta lang ako sa trabaho ako, dito ako. Kaya ako naglalakad ako. Ayun, naliwanagan sila. Talagang legal yung papel ko. Mas talagang advantage talaga yung nasa legal ka kaysa sa illegal. Kasi pagka talagang wala kang dokumento, baka mahaba-habang tanong o baka naman pakadaling ka pa sa porsyento. Kaya mas the best talaga pag lumabas ng mga bahay, mga ka-idol, dito sa Roma, buong Italia, lahat ng Pilipino. Dalhin nyo, make sure nyo, dalhin nyo yung sajorno yung original. Lahat ng dokumento yung original para sigurado. Share ko lang mga idol kasi para sa mga hindi maabala yung oras nyo, para sa inyo din, di ba? Para malaman ng mga pulis talagang lahat ng Pilipino talagang legal, may mga dokumento. Okay mga idol, share ko lang mga talaga in-experience ko ngayon. Naglalakad lang ako, nakakontrol pa ako ng 2 pulis. Pagka-swerte nga naman, ano. Buti, hindi man ako kinabahan. Siyempre, alam ko na nasa tama ako at meron akong papeles na mga legal talaga lahat. Okay? Paglubas ng bahay, siguraduhin natin dalhin ang lahat ng original na dokumento. Ngayon ay naghihigpit dito sa Italy. So yung mga police talagang sila, nag-check sila station by station sa Fermata o kahit saan sila. So may tinatarget sila na chine-check pero hindi naman sila mahigpit. Basta i-bring lang yung mga following ng mga original na mga documents, so hindi yung mga photocopy. So ito yung update nila. Pag Italian and EU citizen, carta identita yung dapat dalhin na original. So pag regular immigrants naman, original permiso di soggiorno. If in renewal siya, so please bring your original resibuta or renubo. So pag asilo politiko, yung yellow paper o permiso di soggiorno na yellow paper na or giallo paper na tinatawag nila, so yun yung kailangan. So pag yung undocumented naman na mahuli in case na i-check ng police, so dalhin na yung passport kung saan malalaman nila yung origin of country mo, kung saan ka nang gagaling. So yun yung mga kailangan na mga dalhin. So hindi naman nasasabi na deportation. So kailangan lang dalhin yung mga original documents, hindi kasi kailangan yun, hindi yung mga photocopy, kasi kailangan para madali yung identification ng bawat isa, individual. So ganun, naghihigpit talaga sila dito sa Italy. So yung sa mga undocumented, huwag kayo matakot kasi passport lang
Kapag wala naman kayong ginagawa, wala naman kayong case, wala naman kayong kaso, hindi naman kayo i-deport kasi hindi naman ganyan lang sa Italy. So marami kasama nga ako dito, ano siya, hinuli. So hindi naman siya pinadeport. So see you po. Ayun, kasama ko nga na dito sa bahay, ano siya, wala siyang paper. Hinuli siya ng pulis kasi ano pa siya, passport lang. Tapos dinala siya sa police station. So mga 3 hours nag-antay siya. Wala naman daw ginawa. Tapos binigyan daw siya ng papers para sa immigration. Na-reject din ng immigration pero galing pa yun ng pulis ha. So ayun, mga after ng 3 hours, 4 hours, pinakawala naman siya. Kasi nga yung asilo politiko niya is mag-appointment pa lang siya. So wala pa talaga siyang mag-appointment pa lang. So hindi pa nag-umpisa yung asilo politiko niya, tinignan yung passport. So wala naman, pinakawala naman siya. So huwag kayong matakot kasi meron iba naman natin na mga kasamahan sa mga kabayan is nananakot na magano, so huwag kayong maniwala doon. Ngayon kasama ko nga na dito sa bahay, ano siya, wala siyang paper. Hinuli siya ng pulis kasi ano pa siya, passport lang. Tapos dinala siya sa police station. So mga 3 hours nag-antay siya. Wala naman daw ginawa. Tapos binigyan daw siya ng papers para sa immigration. Na-reject din ng immigration pero galing pa yun ng pulis ha. So ayun, mga after ng 3 hours, 4 hours, pinakawala naman siya. Kasi nga yung asilo politiko niya is mag-appointment pa lang siya. So wala pa talaga siyang mag-appointment pa lang. So hindi pa nag-umpisa yung asilo politiko niya, tinignan yung passport. So wala naman, pinakawala naman siya. So huwag kayong matakot kasi meron iba naman natin na mga kasamahan sa mga kabayan is nananakot na magano, so huwag kayong maniwala doon. So meron doon sa mga Italian news update. So nandun nakapost din siya. So sa akin naman, sinishare ko lang yung alam ko na mga news. So, noong June 23, doon sa Montebello, yung pag-release ng asilo papers namin doon, nagtaka ako ba't ang daming parents na pumipila din, ma-undocumented, pero may mga anak silang dala-dala. Di ba dapat sila, kariko sila ng anak nila? Hindi ko lang sure kung yung nila, ba't nag-apply pa sila ng asilo. Kasi ang dami, yung pumipila kami doon halos hanggang maghapon yung pila doon sa Montebello, yung releasing. Tapos yung mga parents, may mga nanay, may mga tatay, ayun din, nakapila din sila. Ang dami din, puro naka-asilo sila. So kung dalawa sila naka-asilo, isayang naman yung dito pinanganak yung anak nila. So dapat di ba kariko na sila ng anak nila? Kasi yung nalaman namin dito na isa, pero naman kasi yun asawa niya kasi Italian. Pero yung anak niya ay ang asawa niya Pilipina, tapos yung mga anak yung Pilipina dito na buntis, kinariko siya ng anak niya kasi asilo siya, galing nga siya ng Malta pero nakariko siya ng anak niya nung pinanganak na yung anak niya dito. So ganun, so nagtaka lang ako, yung both parents ba na asilo, sunod yung dito pinanganak, so hindi makakariko yung isa doon. Aba, puro Pilipino kasi puro ibang lahi yung nakikita namin doon na mga undocumented parents, may ibang lahi din na parang galing sa ibang bansa. Hindi siya mga Nigerian. Siya, mga ibang lahi din, may mga puti din siya na mga undocumented. So pumipila din sila doon, nagtiyaga din. So asilo din ang apply nila. Iwan ko lang ba't ganyan. May mga anak naman silang pinanganak. So ang anak lang yung may documents dito. Actually, dito sa United Arab Emirates, particular dito sa Dubai kung nasaan ako, ay nagkakahulihan din ng mga undocumented OFW or mga overstay. Kaya dapat ang mga kababayan natin na nandito sa United Arab Emirates, kada lalabas ay daladala nyo ang inyong resident ID or mas kilalang Emirates ID. Dahil kapag hindi nyo ito dala at nahuli kayo, ay pwede sa presinto kayo tubusin ng inyong employer.